ka na ikay mawiwili. So mga par, matapos nga po banatan ng mga American boxing fans ang Japanese monster Naoya Inoue sa rason na hindi daw nila nakikita ang Hapones na kinukunan ng drug test sa kanyang mga laban. Bagamat kahapon nga po mga idol, pinakita naman ni Inoue sa lahat na hindi totoong balita sa kanya, na hindi ito nagpapatest sa kanyang dugo. Kung malinis ba ito na klaseng fighter? Ginulat lang naman kasi mga idol si Inoue ng Voluntary Anti-Doping Agency o WADA para kunan siya ng dugo habang nasa kalagitnaan ito ng ensayo. At may caption nga dito ang post ni Inoue mga idol, na sa lahat daw ng session ng kanyang dinaanan, ito daw talagang pinakamasakit sa lahat. Ibig sabihin lang nito mga idol, matagal na talaga tinetest si Inoue. Talagang hindi lang nito pinapakita sa public. Minsan kasi mga idol, ayos din ito mga boxing fans. Kapag malakas ang isang fighter, talagang pagdudahan ka agad na isang feds user. Kagaya na lang nung nakaraan kay Arthur Beterbiev, marami din ng mga fans ang gustong ipasuri na maayos si Beterbiev dahil bakit sa edad nito na 39 anyos, halimaw pa rin ang lakas nito sa bakbakan. Meron itong 100% knockout ratio bago mapalaban kay Dimitri Bivol. At sino ba naman mga idol ang makakalimot sa nangyari sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao? Si Pacman na siguro ang number 1 sa lahat ng boxer na pinagdudahan ng isang feds user. Sandamakmak kasi mga idol ang umalma, lalo na ang mga boxing fans sa Amerika. Ini-insist nila na gumagamit talaga si Pacman ng bawal na gamot. Napaka-imposible daw kasi mga idol na magawa ni Pacman ang kanyang record na isang flyweight fighter. At pagkalipas lamang ng ilang taon, binugbog nito ang most avoided fighter dati na si Antonio Margarito sa 154 pounds. Sa parehong lakas at bilis nito sa bakbakan, hindi daw ito magagawa ng isang normal na atleta mga idol. Ang ginawa ni Pacman unless na lang daw kung nanghingi ito ng tulong sa bawal na gamot. Pero ni minsan mga idol, hindi nagpositibo si Pacman sa kanyang drug test. At hindi man lang naisip ng mga boxing fans mga idol na baka isang gifted fighter lamang ang kagaya ni Pacman, Beterbiev at Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol, dating sparring mate ni Manny Pacquiao na si George Kambosos Jr. pumirma ng kontrata sa Matchroom Promotion ni Eddie Hearn para sa kanyang next fight. Kung saan masasabi talaga natin mga boss na isang tunay talaga na matapang na klaseng fighter itong si Kambosos. Kung saan kasi ang malalaking laban, kalaban sa mga halimaw na boxer, doon talaga siya pupunta. Napaka-obvious naman kasi mga idol na ang dahilan ni Kambosos bakit ito pumirma sa Matchroom Promotion ni Eddie Hearn dahil nandito sina Shakur Stevenson at IBF Super Lightweight Champion Liam Paro. Kaya hindi na tayo magugulat mga idol kung sakaling si Kambosos ang ipalit kay Shakur Stevenson sa umatras sa bakbakan si William Cepeda. Sa lahat na siguro mga idol ng lightweight fighter, si George Kambosos lang talaga nakikilala natin na merong bayag na lumaban sa malalakas. Solid na kasi ang resume nito mga idol. Kinalaban na nito si Teofimo Lopez Jr., Devin Haney at Vasily Lomachenko. Although natalo naman si Kambosos sa mga laban na to mga idol, pero makikita talaga natin mga boss na hindi ito kabilang sa mga cherry picker na klaseng boxer. Kung saan malakas doon talaga ito pupunta. Mas lalong susulid pa ang kartada ni Kambosos dito mga idol kapag naisama nito si Shakur Stevenson at Liam Paro sa kanyang makakalaban sa bakbakan.